na yung sinasabi ko sa inyo kanina na todo linis na ng kanyang pangalan. Ito pong si Senator Joel Villanueva. So ngayon, pakinggan po natin. Sabi dito sa News 5 Everywhere, Senator Villanueva umapila sa paratang sa kanya na nag-uugnay sa maanumalyang flood control project. So ito, i-play po natin. Kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala hong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho. Tsaka take note mga kababayan yung kumakalat at nagsisirculate na usapan sa Viber, nakalagay po doon yung pangalan ni Senator Joel Villanueva. Na di umano parang ang kausap pa nga doon ay si District Engineer Henry Alcantara. Na parang siguro may sinisingil na pera mga kababayan, etong si Senator Joel Villanueva. So ngayon kung titingnan nyo kasi, ito yung problema. Kaya naging mainit yung dalawang senador sa mata ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga unang-una sinabi ni Senator Joel Villanueva, walang senador na kasabwat o walang senador na nauugnay dito sa issue ng flood control. Pangalawa, nung nililinis po niya yung pangalan niya, tinanong niya itong si Secretary Bunoan kung siya ba ay naglabi ng proyekto o kahit na ano pa man sa DPWH. Maliwanag na pumapasok sa isipan ng mga kababayan po natin na yun ay paraan para linisin yung kanyang sariling pangalan. At yung iba pa na mga kumakalat na wala daw silang ugnayan ni Henry Alcantara at ang nag-uugnay lang sa kanila ay yung magkabarangay sila, magkalugar sila. Marami lumabas na mga litrato na matalik na kaibigan ng kanyang kapatid na mayor, ito pong si Alcantara. At ang isa pa mga kababayan dito, kung matatandaan nyo, may mga lumalabas naman ngayon na nakakasama niya itong si Alcantara at kinukulit niya itong si Alcantara patungkol po sa isang budget ng tulay which is itong Bangbang Bridge dyan po sa may Bulacan. So ngayon, paano niya ikakaila yun? Paano niya itatanggi yun? So kaya na-focus ang atensyon ng mga kababayang Pilipino po natin dito po sa mga senador na katulad ni Senator Joel Villanueva kasi nga meron siyang mga binanggit na mga salita na kahit wala pang ang pinapangalanan ng presidente nung nagsiwalat si PBBM ng mga pangalan ng kontraktor, bigla na po agad niyang nililinis yung kanyang pangalan. So ngayon, nagkaroon ng interes ang taong bayan na alamin kung may ugnayan ba talaga o may kinalaman ba talaga etong si Senator Joel Villanueva sa maanumalyang flood control. Kaya hindi po natin masisisi ang taong bayan kung bakit mas naging front page etong dalawang senador. Kasi nga, nagbitaw ng salita si Senator Joel Villanueva na walang senador na nauugnay dito po sa maanumalyang flood control o sa mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control. Di ba kalaunan lumabas yung ugnay ng mga senator katulad ni Bongo, si LTG, ni Chis Escudero, di ba, Centerways, at iba pa. In the same time, si Senator Joel Villanueva kay District Engineer ng Bulacan, Henry Alcantara. So ngayon ituloy pa natin. Yung gawan ng ganun. Kayo yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang mas... Hindi, doon sa issue ng simbahan naman mga kababayan, wala na tayong pakialam doon. Nasa sa kanya na lamang yun kung magsisinungaling siya or hindi. Nakatungo naman ang Diyos mga kababayan At sabi ko nga po sa inyo, lahat ng nangyayari sa buhay po natin, yan po mga kababayan ay nakatingin at nakatungo ang Panginoon. So kung ikaw ay nagsisinungaling, bahala ka ng managot sa Panginoon. So kung ginagamit mo ang Diyos mga kababayan para lamang linisin ang pangalan mo, nasa sayo na yon. Pero gaya nga ng sabi ko, nire-respeto natin ang iba't ibang uri ng religion mga kababayan at labas po yan sa usaping pampolitika. Pero wag nating kalimutan yung laging sinasabi sa atin ng mga bata pa tayo na kung sino ang malimit gumamit ng pangalan ng Diyos, siya mismo ang gumagawa ng hindi maganda. Kaya nga ewan ko lang, hindi ko lang matandaan mga kababayan, pero maliwanag naman yung sinasabi na kapag ka ginagamit mo ang pangalan ng Diyos para linisin ang pangalan mo, ikaw ang mas may tiyak na ginagawang masama. Ayan yung pagkakatanda ko mga kababayan Paki-comment na lamang po kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. Susunod,
Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko. And then susunod do tayo. Mahirap po lunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA nun. 2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bonoan. 2022, confirmed si Secretary Bonoan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Alam nyo, dapat kasi may nagtatanong sa kanila eh. Diba? Alam nyo, kung pwede lang magtanong yung mamamayang Pilipino, kung ano yung masasabi ni Senator Joel Villanueva, mga kababayan. Diba kung ano yung masasabi ni Senator Joel Villanueva sa sinabi ni Henry Alcantara na kinukulit siya patungkol doon sa proyekto ng isang tulay? Ewan ko lang kung ano may sasagot ni Senator Joel dyan. Dapat kasi may nagtatanong na mga ganyang klase ng tanong kay Senator Joel Villanueva. Kasi maliwanag naman po eh, yung sinabi ni District Engineer Henry Alcantara na siya ay kinukulit ni Senator Joel Villanueva doon sa budget ng isang tulay, which is etong Bangbang Bridge, diyan po mga kababayan sa may Bulacan. Sa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka. Ayan. Hindi, ang tinutukoy niya dito mga kababayan, mahirap daw na ikaw ay pararatangan pero sa mismong Senado hindi ka kayang protektahan ng Senado. Tapos sa mismong bahay, sa mismong Senado pinagdududahan siya ng mga kasamahan niyang senador. Yan po yung gusto niyang i-point dito ang problema kasi mga kababayan, maliwanag naman ang sinabi ni Tito Sen na ang Senado ay independyente. Hindi pwedeng magpahawak sa kahit na kanino mang politiko. Ngayon, sa tingin niyo mga kababayan, ang Senado ba sa pamumuno ni Tito Sen ay poprotektahan yung isang tao na ang kalaban niya ay taong bayan? Kasi sa totoo lang, ang nagtatanong po kay Senator Joel Villanueva, ang taong bayan, hindi sa kung sino mga Poncio Pilato. Taong bayan po nagtatanong sa kanya. Kasi may mga kumalat nga kasi mga kababayan na video ni Henry Alcantara na kinukulit daw siya patungkol nga doon sa budget ng isang tulay. Kaya doon nabuhay ang tanong ng taong bayan na bakit mo itinatanggi? Nakasangkot ka sa mga proyekto na ganyan, mga flood control na ganyan. Mismo si Alcantara nga nagsabi na nangungulit ka patungkol sa pondo ng isang tulay. Means, kasangkot ka. Diba? Ikaw nagbibigay ng pondo. Galing saan? Sa insertion siguro. Hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong Assistant District Engineer, siya po yung masusunod. So yun lang Mr. President. Kasi tandaan nyo pag hindi napapakinggan yung resource person, wala nang mga resource person, mga kababayan, ng gaganahan pumunta sa bawat imbita ng Senado at Kamara. Tandaan nyo po yan. Kung sakali na halimbawa ako resource person, iimbitahan ako dyan. Ngayon, ang isisiwalat ko baho ni isang senator na ganito. Halimbawa, paano kung yung isang senator na yon, pagkasiwalat ko hindi ako pakinggan, kampihan yung isang senator, pero tama naman yung sinasabi ko. Sa tingin nyo, gaganahan pa pumunta yung iba mga resource person? Kung ang balak lang pala ay kampi-kampihan, siguro mga kababayan, kaya nasasabi ni Senator Joel Villanueva, alam nyo maling-mali yan yung sasabihin na hindi ka maprotektahan ng Senado, hindi ka pinagdududahan ka ng mga kasamahan mong senador, ibig sabihin sa panahon pala ni Chis Escudero, pinuprotektahan kayo ng Senado kapag inaakusahan kayo at ang kalaban nyo taong bayan. Mali yan. Diba? Para sa akin, mali yan mga kababayan, na kailangan protektahan ng Senado yung isang senator pag ang kalaban niya taong bayan. Diba? Tuloy natin. Akin po, kung ibabalik po siya dito,
let the plenary decide and let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong Pangulo. Ayan, after po niyan mga kababayan, na-ambush interview po itong si Senator Joel Villanueva at natanong po siya kung willing ba siya mga kababayan na pabuksan ang kanyang bank account. At ito po yung naging sagot niya. Anyway, play po natin. Radyo Pilipinas to Ever since. Bank waiver. Kasi yung... Ever since. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. Paano naman ngayon kung yung bayaran ay cash? Di wala nga namang ebidensya mga kababayan. Ito yung sinasabi ko kanina. Paano pagka-cash yung bayaran? Di kahit magpatingin yung mga bank account, wala nang basis yon. Kasi unang-una, maliwanag naman yung sinasabi ng mga kontraktor katulad ng mag-asawang Diskaya kapag ka nagbibigay sila ng kaparte ng isang congressman, cash po nila ibinibigay para wala pong resibo. Paano kung ganito din dun sa mga kasabwat na senador? We'll pass it. Sir, for the Thank record, you're open. Definitely, Are you ever since. I'm open. Ever since. Okay, sir. Thank Ever you, sir. since. Thank you, sir. Bank Ayan medyo galit na si Senator Joel Villanueva. Ever since daw Open. Ever since. Okay, sir. Thank Ever you, sir. since. Thank you, sir. Bank waiver. Kasi Di ba Grabe no? Alam nyo kasi mga kababayan, sabi ko nga sa inyo di ba kung matatandaan ninyo nung unang beses na nagsiwalat si Presidente ng mga kontraktor, yung mga pangalan yung top 15 na mga kasabwat na kontraktor na nakakuha ng maraming flood control at mga budget about sa flood control, di ba may mga nag-react na po agad na kahit hindi naman pinapangalanan, todo linis ng kanilang mga kamay, hugas kamay, pangalan. Ngayon, sino ang nasa sa mga hot seat ngayon? Diba? Sino yung mga tao na nasa sa hot seat ngayon? Yung mga naggagaganyan. Nung kahit hindi pa pinapangalan ng ganyan na ng ganyan. O di sila ngayon yung nasa hot seat. Yan nga po yung sinasabi ko Kapag ka hindi ka talaga, kapag ka wala kang ginawang masama, di mo kailangan linisin pangalan mo. Diba? Maniniwala sa yung taong bayan. Naramdam naman ng taong bayan nararamdaman ng mamamayan yan kung wala ka talagang ginawang masama. Or kung wala kang pakikipagsabwatan dyan. Ramdam na mamamayan yan. Pero kung sa una pa lang nililinis mo na yung pangalan mo, ibig sabihin, umiiwas ka sa posibleng pananagutan na sasapitin mo pag dumating yung araw na mabulgar na ikaw ay may ugnayan dyan. So parang ganito yung nangyayari di umano kay Senator Joel. Kaya nga ngayon hirap na siya nalinisin yung kanyang pangalan. So anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo dito po sa sinabi ni Senator Joel Villanueva na inaakusahan daw siya pero hindi siya kayang matulungan mga kababayan, sa madalit salita, maprotektahan ng Senado at pinagdududahan din daw siya ng mga kasamahan niyang senador. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan at sa inyong palagay. Sa inyong palagay mga kababayan, naniniwala ba kayo na sa mga isyong ipinupukol kay Senator Joel Villanueva 100% na totoo yung mga ibinabato pong aligasyon sa kanya? So comment below na lamang po kayo kung ano po ang masasabi niyo po dyan sa issue po na yan na kinakaharap ni Senator Joel Villanueva.